day, another delivery at sumasabit so yun, another day, another delivery. Okay, kung makikita nyo, makulimlim ang panahon, pero hindi naman masabaw ngayong umaga, no? So I think it's a good thing. Sana hindi na umulan, no? Naharap. So sana hindi na umulan, no? Ganito na lang para masarap ang delivery, no? Kaya na lang ulit. Akala ko busy kayo. So yun guys, no? Dito na nga tayo sa area. So ayun, gusto ko lang i-inform kayo guys na may nagaganap na namang iskaman, no, sa delivery. So ito, i-explain ko sa inyo kung ano yung nangyayari. So ito, ilang beses na ito nangyari sa akin. Then sa kasama ko meron din siya ngayon. So yung parcel ay galing sa TikTok. So ito kasi napaka-imposible naman, no? Pero itama nyo ako kung mali ako, no? Pero ang alam ko kasi, ang courier ng TikTok ay JNT at Flash. Sabihin nyo kung mali ako, ha? Hindi ko alam, baka mamaya nagbabagsak na rin pala si TikTok ng parcel sa SPX Express. Baka hindi ko lang alam. Pero ito kasi yung nangyayari, guys. So NSS, dumating ako sa customer. Ngayon si customer, nagtaka siya bakit ako yung may dala, kasi alam niyang Shopee Express lang ang galing lang Shopee ang dinideliver ko, no? Sabi ko, meron ka dito. Sabi niya, kuya, yung order kong yan ay ang alam ko TikTok, ba't ikaw ang may dala? Nagdi-deliver na rin ba kayo ng TikTok? Ayun ang sabi sa akin. Sabi ko, ma'am, hindi po. Sabi ko ganun. Sabi ko, ang alam ko lang po Shopee lang po dinideliver namin, tsaka yung mga NSS, yung mga non-Shopee seller. Ang sabi niya, nako kuya, kasi ayan ay na-receive ko na kahapon. Nagtaka ako. Sabi ko, pwede makita mo daw yung application? No, gusto ko kasi may details naman nakalagay ko ano yung item, then para makita ko din yung presyo. So paglabas nung cellphone ng customer, pag check ko, parehas yung pinadala. Hindi, ang sinabi lang ng customer iba yung laman. Sabi niya, kuya, hindi ganyan dapat ang packaging niya, hindi dapat ganyan ang laman niyan. So ayun, mali, scam. So ang ginagawa, may mga seller pala na sa TikTok na ang ginagawa ay ganito. Umorder si customer. Ito lang sa ano ko lang to, idea ko lang, pwede niyo naman basagin, no? Pwede niyo naman kontrahin. Pero ito yung pumasok sa isipan ko, no? Na si customer umorder sa TikTok. Then ang ginagawa ni TikTok, kinukuha yung details tapos nagpapadala sila sa ibang courier. Pinapadala nila sa ibang courier kasi anong mangyayari diyan okay, nagpadala si TikTok, si seller doon sa courier talaga dapat nila, no? Flash o kaya JNT. Ngayon magpapadala pa sila ng hiwalay sa ibang courier. Gets nyo? No? Yung maling item padadala nila sa customer ng same price, pero mali, no? Mali ba ako? Mali na pala ako kinikwento ko, no? Basta yun, no? Yung order ni customer kay TikTok, padadala niya sa tamang courier na pipick up sa kanila yung tamang item. Then magpapadala ng hiwalay na maling item, no? Magpapadala sa ibang courier na maling item, same price, kukulin ng nila yung details ni customer. So hindi ko alam kung kung anong issue, pero para sa akin scam to. 2 beses nang nangyayari sa akin to, tapos ngayon sa kasama ko may bit-bit siya. Yung pangalawang beses naman, pinakita niya sa akin, kuya, yan ay order ko sa TikTok, tapos out for delivery na yan, JNT may dala, tapos ikaw din may dala. Sabi ko, ma'am, ganito na lang, kasi mas sureball o mas sigurado
kung si TikTok kung si JNT yung magde-deliver kasi sa iyo, kasi siya talaga yung courier ni TikTok, hindi kami. So sabi ko, i-cancel lang po natin to. Ni-request ko. Sabi niya, sige kuya, kasi JNT nakalagay dito hindi naman po dapat kayo yung magde-deliver niyan. Oo nga, madam, sabi ko gano'n. Pasensya na po, humingi na ako ng pasensya. So yun, pina-cancel ko na lang. Wala pa naman lumulusot sa akin, pero at least sa inyo, no, kung magkaroon kayo ng ganyan, makontra nyo na kagad, no? Huwag na natin silang patatagusin, kasi kawawa din yung customer Ang alam ko, meron dito sa area ko, nadali na ng ganon. Umorder siya sa TikTok, then may ibang courier na nag-deliver, parang may dumating na parcel siya na same price, Flash ang nag-deliver, tapos yung in-order niya mismo sa TikTok, biglang dumating nung hapon, JNT ang may dala. 'Di ba? Parang ginagawa ng customer, ng seller na scammer, tinitignan niya kung ano mauuna. Kasi pag kung baka parehas i-receive, kasi pag sa shop, pag SPX wala GG talaga pag NSS yan, tangina, pag ni-receive yan, walang return refund yan, di ba? So yun, para ma-inform lang man lang kayo. Hindi ko alam kung naintindihan nyo ba tong explanation ko, pero sana naintindihan nyo. Parang ako din, na medyo naguluhan ako, parang halo-halo yung salita ko, pero sana naintindihan nyo, no? Ingat tayo doon, ha? Sinabi ng customer na, kuya, sa TikTok yan, baka pwede natin ma-check sa cellphone niya tsaka sa courier, pero hindi natin sigurado, guys, hindi rin natin sigurado, kasi alam ko meron ding nagla-live selling, di ba, sa TikTok. Baka mamaya SPX Express yung pinili nila magpadala, no? Baka ganon. Hindi ba may mga nagpapamain ba yon? Alam ko may ganon live selling Hindi ko lang sigurado, guys. Hindi ko sigurado, ha? Kaya kung itama nyo ako, no, kung mali yung sinasabi ko. Pero sa na-experience ko, para sa akin, scam yun. Yung dalawang delivery na yon, no? Kasi may i-deliver si JNT, si Flash, ng ganun din yung presyo at ganun din yung item. Tapos may i-deliver din ako na ganun. Wala naman daw siyang ino-order sa Shopee o sa Facebook. So wala na, medyo magulo. Deliver muna ako. Shopee pa, Ma'am Jennifer. Ito, guys, hindi na ako masyado mag-vlog ngayon. Ito lang yung itatalakayin natin na issue, no? So sa mga customer, hindi ko naman sa sinisiraan lahat, no, yung seller sa TikTok, no, pero kung o-order kayo, kung ibang courier ang magdadala, please check, no, para maiwasan natin may scam, kasi ang pera hindi po pinupulot. So sa mga delivery rider na tulad ko sa SPX, pagka ganyan na sitwasyon, wag na nating ipilit. Tulad nga na sinabi ko, ayaw natin may scam yung mga customer natin, kasi ang pera ay hindi pinupulot, diba? Same lang naman medyo alarming lang, kasi marami nang nakakaranas, no? Ewan ko lang kung ako o yung kasama ko lang ang nakaranas, no? Comment nyo nga kung nakaranas na kayo ng ganun, na sinabi bigla ng customer na in-order daw niya yung sa TikTok. So we would know, no, para malaman natin na sinasadya talaga ng customer gawin, ng seller pala, no? Sinasadya ng seller na ganun ang gawin nila, no? Para makapangloko. So ilan muna, no? Deliver muna ako. Shopee pa, Ma'am Laika. So syempre alam naman natin na lahat tayo ayaw may scam, di ba? So sayang kasi yung pera pero yung mga scammer na yan, hanggat makakahanap ng butas yan para makapangloko, hahanap yan. Hanggat may butas, lulusot niyan at ilulusot niyan yung mga pang-scam nila. So yun, lagi tayo mag-iingat pagdating sa ganitong usapin. So ito lang naman mga bagay na to, kaya ako na naman din binablog, syempre para sa kapakanan din ng lahat, diba? Di ba pwedeng pabayaan ko kayo
Pero alam ko sa sarili ko na scam yung style na gano'n, no? Okay lang yan. At alam ko may nakatagos na rin na gano'n. So sa mga na-scam, wag ganyan talaga buhay. Sa susunod maging ano tayo, mas mabusisi, no? Kung duda kayo, cancel na natin kagad. So ayun, no, dito na lang muna yung vlog, no? Makakapit muna ako. Actually gumanda na yung panahon, eh, no? Sumikat na yung araw, ganda na yung panahon. So hahapit na rin ako kasi isipin nyo, mag 2 PM na pero phase 1 pa lang ang natira ko. Grabe, diba? Ang sakit sa ulo. So di mo na ako naghahapit, hindi ko muna pinipilit ngayon kasi nga umpisa pa lang napakadami ko ng customer na sobrang tatagal. Wala masyado nag-reply sa GCash, kaya ewan ko, magulo ang sitwasyon niyan. Medyo mabagal talaga yung mga customer. So yun, ingat tayo sa scam, guys, no? At tulad ng araw-araw ko sinasabi sa inyo, pag-iingatan nyo yung mga sarili. Bye bye.